Hindi porket na nakasanayan nyo, ito na yung tama. Tinanggap mo na normal ang utang, tanggap mo na wala ka talagang ipon, mahirap mag-ipon, at nakadepende ka na lang talaga sa trabaho mo at wala kang backup plan. Wag naman po sana. Kulang, utang, bayad utang, kulang, utang, bayad utang, paikot-ikot lang. Ang tanong, are you repeating your family's Financial mistake. paulit-ulit na ba ang problema mo pagdating sa pera na nakita mo sa magulang mo? Ang tanong, kailan to magbabago? Kung gusto niyo to magbago, tapusin mo tong video na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Marami po sa ating mga Pilipino na dumaranas po sa tinatawag nating generational financial struggles. Ito po yung mga financial habits na minana pa natin at naipasa po sa ating mga magulang, sa ating mga henerasyon na hindi natin namamalayan. Kung hindi to titigil, alam mo mangyayari niyan, maipapasa rin natin sa sunod na henerasyon. Kaya yung sinasabi ko, kung ang kayamanan po ay napapamana, ganun din ang kahirapan, napapamana po yon. Kaya ang tanong po sa inyo, anong gusto nating ipamana? So bago natin pag-usapan yan, pag-uusapan natin sa part na ito, ano ba ang generation financial struggles? Ano ba yung pain points ito? Inuulit ba ninyo ngayon? Bakit to nauulit? At paano tayo makakalaya sa ganitong financial struggles ng generation? First, pag-usapan natin ang generation financial struggles. Ito po yung tinatawag na pattern ng mga poor financial habits na paulit-ulit nating ginagawa na hindi natin namamalayan. Oo, minsan kasi talaga may ginagawa po tayo na hindi natin namamalayan. Naalala ko tuloy yung itong pamilya na mga Amerikano, yung pag Thanksgiving po kasi turkey po ang kanilang niluluto. And then, yun nga, nung lumabas po parating turkey nila, pag sinasave, kasi dapat buo yan, kinakarb po yan, hinay-slice. Sa kanila, bukod tangi, parating kalahati na yung turkey. Tapos every year, ganun na lang. Tapos hindi na nakatiis ang kaibigan niya, ba't kalahati ang turkey niya na parating na lumalabas? Sabi niya, Hindi ko alam yun ang ginagawa ng lola ko eh. Nakita ko na sa lola ko eh. tapos tinawagan niya, Lola, ba't mo ginagawa ganito yung turkey niyo? Alam mo, sagot ng kanyang lola, Ay, iha. Kasi nga nung panahon po namin, maliit ang oven, hindi magkasya, kaya hinahati namin. ngayon malalaki na yung oven, ngayon nahati pa rin nila. Kaya minsan may ginagawa tayong mga tradisyon sa buhay po natin na hindi natin naunawaan. Una, like for example, yung habit ng pag-uutang, yan ba ay naipamana po sa inyo? Like for example, nakaalala ko tuloy, yung naglalaro rin mga kabataan sa isang bahay na bahay-bahayan. Bigla na lang, ikaw tatay, ikaw nanay, bigla na nag-uusap yung nanay tatay. Maghanda na kayo ng almusal. Sumigaw ngayon si nanay. Ay, wala pa tayong pambili. Sumigaw naman si tatay. Anak, punta ka na sa tindahan, mangutang ka naman. Ng mga batang naglalaro. Para sa kanila kasi normal na ang pangungutang. Kaya tinanggap na lang. Or number 2 is abang habit nyo rin yung walang ipon. Hindi uso sa inyong ipon. Hindi kayo nag-iipon para sa emergencies. O habit nyo na hindi nyo pinag-uusapan ang pera tungkol sa bahay. Alam nyo, ito lang po ang reality. Hindi porket na nakasanayan nyo, ito na yung tama. Kaya ang tanong ko po sa inyo, based on your financial situation right now, ito ba'y nagdudulot po ng peace of mind sa inyong pamilya or stress? Pakitype sa comment section. Pag peace of mind, ibig sabihin, may tama kang ginagawa. Pag stress, baka yung generational cycle na ipapasa na yung mali. So, ano po yung mga generational cycle na mga kamalian na nararanas po natin on day-to-day basis? Paycheck to paycheck. Nasanay na pamilya na sapat o minsan kulang talaga pang araw-araw na gastusin. Number 2, lifestyle na po ang mangutang. Normal na. Number 3, again, iisa lang ang source of income. Isa lang breadwinner tapos lahat ng tao umaasa doon sa breadwinner na yan. Isa lang yung kababayan nating OFW na nagkatrabaho. Lahat ng kamag-anak incorporated doon umaasa. And the next also, yung bahala na mentality. Wala kang plano sa future. Tsamba na lang. So, ang tanong ko po sa inyo, out of those things that I just described, na-describe ko ba yung financial situation mo? And be honest, type yes if you are in this situation. So ngayon, gusto kong tanungin mo na yung sarili mo. Are you repeating the financial mistake of your family? Tinanggap mo na normal ang utang, tanggap mo na wala ka talagang ipon, mahirap mag-ipon, at nakadepende ka na lang talaga sa trabaho mo at wala kang backup plan. Huwag naman po sana. Kaya nga gusto kong pag-usapan na bakit nagko-continue tong cycle na ito. Pero bago natin pag-usapan yan, syempre babatiin muna natin ating mga loyal followers, si No Filter Mega, Jesse Earl Clarence, at si Christine Mosquera. Maraming salamat. Why does this cycle continue? Ba't paulit-ulit na lang? Again, hindi ko kayo masisi kasi the lack of awareness. Hindi mo namamalayan na ito pala ay mali. Number 2, walang nagturo po sa inyo.
Di ba? Walang financial literacy. Number 3, kultura. Ay kultura na talagang kung sino kumikita, siyang susuporta sa lahat. Pang-4, kung bakit nagpa-continue to, kasi takot ka. Natatakot tayo. Natatakot tayo magsimula. Natatakot tayo magbago. Kaya napagkakamalan tayong tamad. Pero in reality, hindi ka tamad. Takot ka lang. If you are in this situation right now at nakikita mo, pag hindi ka nagbago, patuloy-tuloy to hanggang sa susunod na henerasyon, my challenge to you is how do we break free from the cycle of financial stress? Hindi madali ito kapatid, pero posible. So kung handa ka na, sulit ka na, kumuha ka ng papel at gawin natin ang paraan. Una, kung gusto mo ma-break tong cycle of generational stress, acknowledge that you have a problem. May pattern na kailangan baguhin. May habit kang kailangan baguhin. May mindset kang kailangan baguhin. Huwag mong baliwalain to. Why? Believe me, what you tolerate will never change. That's number 1. Acknowledge po. Number 2, educate. Educate yourself and your family. Turuan natin ang ating sarili muna because you cannot lead others if you cannot lead yourself tungkol sa practical finance, budgeting, saving, investing, earning. Pag-aralan mo. Marami na mga online resources like this channel. Number 3, mag-umpisa. Start something new. A new system. O like for example, dating walang emergency fund. Mag-emergency fund ka. Dati isang source of income. Dapat meron kang side income. Turuan natin yung anak natin na mag-ipon. Ang default mo utang, pero ngayon hindi ka na mangungutang. Diba gagawa ka ng paraan? Pagbabawas ka ng gastos, dagdagan mo kita mo. Number 4, para ma-break ang cycle, especially sa mahal mo sa buhay. You set a good example. Maging role model ka sa pamilya mo. Kung gusto mo silang matuto ng tamang financial habits, make sure pinapakita mo. Ikaw dapat. It's not what you say, it's what you show. And finally, ito yung pinakamahalaga. Teach generational wealth. Imbis na magpasa ng utang, magpasa tayo ng kayamanan. Imbis na magpasa po tayo ng dole out, turuan natin sila kung paano tumayo sa sarili nilang paa. Mag-invest tayo sa sarili natin, sa edukasyon, magtayo tayo ng negosyo, mag-acquire tayo ng properties, mag-invest tayo, ay grabe. Pag yan ang kinaugalian nyo, paniwala ka. Darating panahon, ang ipapamana na po natin, hindi utang, hindi resibo. Ang ipamana na natin talaga, bahay, lupa, karunungan at kayamanan. Yan bang gusto mo sa pamilya mo? Kaya tatanungin kita, handa ka na bang putulin ang cycle ng financial stress sa pamilya mo? Kung oo, ang unang hakbang sa iyo ay kailangan mong magbago. Kaya kung gusto mo na magbago, gusto ko ka namin tulungan. Join our TYL community. Nako, sa TYL community, marami na pong nagbago na kanilang pananaw dahil sa kanilang natutunan. Member ako ng TYL. Magandang mag-member dito kasi talagang personal yung coaching ni Sir Chinkitan. Dahil monthly, meron kaming Zoom meeting. Tapos may mga sinasabi pa na mga tips at mga dapat gawin. So, sulit ang pagpapamember sa TYL. At si Coach Chinky, talagang iko-correct ka, itatama ka, talagang very personal yung pagtuturo niya. So, thank you at member na kayo sa TYL. Ang dami ko pong natutunan sa TYL. Grabe, sobra-sobra umaapaw po ang natutunan ko daily, and I'm the one of a facilitator in first batch in TYL group. And Coach Tan, I love him very much because he always gave us, he served us, he blessed us, everything. Thank you so much. More blessings to come. Thank you. See you. So happy na naging part ako na itong community kasi sobrang natulungan niya ako in terms of my budgeting. In fact, simula nang ginagawa ko yung budgeting approach na tinuro ni Sir Chinky, sobrang namomonitor ko ng in and outs, no cash flow ko, which is very important since nag-run ako ng sarili kong business. And then, I'm so happy na si Sir Chinky yung mentor namin kasi hindi lang financial yung tinuturo niya. Alam mo yun, yung even yung relationship mo kay God, yun yung pinaka-importante sa akin in terms of dun sa community na to. Kaya, feel free to join yung community na to. Kaya kung gusto niyo maging bahagi ng TYL group coaching po namin, just type TYL sa comment section or just go to the comment section and then watch the video kung paano kayo makakasali. Maraming salamat po. Sana naman itong episode natin na ito ay na-enlighten na naman po kayo on how to break the cycle of generational curse. Diba? Yung talagang yung financial struggle once and for all. Ayusin na po natin to para magbago ang inyong future. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.